Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lira. Tubong Hinunangan, Leyte. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina. Nung minsang pumunta sila sa probinsya ng mga magulang ni Papa sa isla ng Panay. Nang mga panahong yon ay hindi pa kasal ang mga magulang ko. Pero nagsasama na sila. Buntis na si Mama sa panganay kong kapatid. Isinama ng aking ina ang kapatid niyang si Tita Analu nang magbakasyon sila sa probinsya. Ni minsan kasi ay hindi pa nakapagbakasyon ang tiyahin ko sa malalayong lugar. Kaya't isinama siya ni Mama nun. Ayon nga sa kwento ng aking ina, nung nasa baryo na raw sila ng mga magulang ni Papa, meron siyang napansing babae. Napakasama umano kung makatitig sa kanya nun. Pagbaba niya pa nga lang umano sa sinasakyan ay unang umagaw na ng atensyon niya ang babaeng yon. Sa tingin niya, mga kaidaran niya lang rin ito. May katangkaran ng babae. Mahaba ang buhok na halos umabot na umano sa bandang balakang nito at yapis ang pangangatawan. Hindi maganda ang naramdaman niya sa mga titig na ginawa ng babae, na para bang may nagawa siyang malaking pagkakamali nun. Kung hindi pa daw siya hinawakan ni Papa sa kamay at iginiya na papasok sa loob ng bahay, hindi pa maaalis ang atensyon niya sa babaeng nasa kabilang bakod. Tuwang-tuwa naman ang mga binan ni Mama nang malaman nilang nagdadalang tao ng aking ina. Biniro pa nga raw ni Lolo Carlito ang aking amang napakatinik kumano pagdating sa babae. Akalain mo ba namang may napunlang binhi ka agad sa maiksing panahong nagsasama sila ni Mama? Kanino pa po ba ako magmanatay malamang sa matinik ko ring ama. Aba, talagang idinamay pa ako. Loko ka talaga. Nagtawanan ng lahat ng nasa pagkainan. Tumigil lamang sila nung sawayin na sila ni Lola Carmen at sinabihang ipagpatuloy ng pagkain. Ipagpatuloy na lamang ang pagkikwentuhan kapag tapos na umano. Nang matapos na silang kumain ay naganda naman ang kamote at saging si Lola, panghimagas. Nakaramdam ng hiya ang aking ina sa ginawang pag-aasikaso ng biyenan niyang babae. Nagboluntaryo siyang tulungan ng biyenan niya. Pero sinabi ni Lola Carmen sa kanya na ito na ang maghahanda ng panghimagas. Maupo na lamang siya kasama ni Papa at ni Tita Analu sa balkonahin ng bahay. Maraming salamat po sa pag-aasikaso sa amin, Nanay Carmen. Pagpapasalamat niya dito. Sos, ano ka bang bata ka? Wala yon. Masaya akong asikasuhin kayo, kaya hala. Sige na, pumunta ka na doon sa asawa mo at ako na ang bahala dito. Ngiting tugon pa ni Lola at ipinagtabuyan si Mama palabas ng kusina. Pumunta na nga si Mama sa balkonahin ng bahay. Saktong pagdating niya ay siyang pagtayo naman ni Papa noon. Nagpaalam si Papa sa kanya na pupunta lamang siya kay Lolo Carlito para tulungang asikasuhin ang pagkakatay na manok. Dito na muna kayo para makapagpahangin. Magpapadala na lamang ako ng pagkain dito para hindi kayo maburyo. Ano ka ba naman, Kuya Rodel? Kakakain lang natin tapos magpapadala ka na naman ng pagkain dito. Gagawin mo akong patabaing baboy Nakasimangot na sabi ni Tita Analu sa aking ama. Natawa si Papa. Papyaw na biniro si Tita Analu at sinabihang mataba na ito, kaya't hindi na kailangan pang gawaing patabain. Umingos naman ang tiyahin ko at mas lalong sinimangutan si tatay. Sige na, puntahan mo na si tatay at baka magkapikunan pa kayo ng kapatid ko. Ngiti naman ni Mama noon. Nang silang dalawa na lamang ni Tita Analu ang nasa balkonahe, naging seryoso ng usapan nila. Hanggang sa napunta ang kanilang paksa sa babaeng kapitbahay ng mga magulang ni Papa. Sinabi ni Tita Analu kung ano ang pangalan ng babaeng nakatingin ng hindi maganda kay Mama noon. Napansin niya rin kasi umano yung babae. Kaya't nung nasa kusina si Mama ay tinanong niya si Papa. Hindi naman daw sumagot si Papa kung ba't ganun kung makatingin ng babae.
Sa halip ay iniba nito ang usapan, pero patungkol pa rin sa babae ang pinag-uusapan nila. Alam mo, Ate Lea, kanina nung makita ko yung Windy na yan, yung babaeng masamang nakatingin sa'yo, hindi maganda yung ambience ko sa kanya. Anong panangtiyahin ko sa aking ina? Ano na naman yung sinasabi mo? Nandito tayo para magbakasyon, hindi para magbantay sa mga taong may kanya-kanyang buhay ha. Sagot ni Mama sa kanya at pinandilatan ng mga mata ang tiyahin ko. Dagdag pang wika ni Mama. Mukha namang mabait yung babae. Isa pa, kaya lang siguro ganun yun kung makatingin dahil bagong salta lamang sila sa baryo at baka kinikilatis at inaalam lamang ng babae kung sino sila nun. Huwag umano masyadong maging mapanghusga sa kapwa at bawas-bawasan daw ni Tita Analu ang kamalditahan nito at pag-iisip ng negatibo sa kapwa nun. Iningusan lamang ni Tita Analu si Mama at nagsabing matuto umano siyang makiramdam. Hindi porket nasa poder sila ng mga binan niya ay magiging panatag na lamang siya. Huwag niyang pairali ng pagiging mabait at baka yun pa ang magpapahamak sa kanya. Baka nakakalimutan mo yung bilin sa atin nanay palagi ha. Huwag masyadong magpakampante. Lalo na't nasa ibang lugar tayo. Huwag rin basta-basta makikipag-usap kung kani-kanino. Paalala ng tiyahin ko noon. Oo na po, huwag ka na mag-alala. Palagi ko namang tatandaan yung mga sinasabi mo. Parang ginawa mo naman akong bata dyan sa mga pinagsasasabi mo. Tugon ni Mama. Abay dapat lang. Wala tayo sa lugar natin kaya dapat mag-ingat-ingat tayo't marunong makiramdam sa paligid. Hindi lahat ng oras nasa tabi mo si Kuya Rodel para ipagtanggol ka. Alalahanin mo, buntis ka. Napapailing na lamang si Mama at sinabihan ng tiyahin kung huwag nang manermon pa. Baka nakalimutan din umano ni Tita Analu kung sino ang mas matanda sa kanilang dalawa. Natawa lang naman ang tiyahin ko nang sabihin niya ni Mama at iniba na nila ang usapan. Tumigil lamang silang magkwentuhan nung makita nilang papalapit na ang biyenan ni Mama at may bitbit na pagkain. Nagmadali nang tumayo si Mama at tinulungan niya ang biyenang ibaba ang mga pagkain nun. Maiwan ko na muna kayo ulit dito ha. May gagawin lamang ako sa kusina. Sambit nito. Makaraan ng ilang minuto, habang nilalantakan ng aking ina ang kamote, nakita niya yung babaeng nasa kabilang bakod nun. Nakatayo yun sa labas ng bahay. Nakatitig na naman sa gawin niya. Nagtaka na si nanay ng mga sandaling ito. Gawa ng hindi talaga normal ang mga titig na ipinukol sa kanya ng babae. Para bang may lihim na galit sa kanya yon. Sino yung tinitingnan mo dyan? Tanong sa kanya ni Tita. Muling inulit ng tiyahin ko ang tanong sa aking ina. Kanina pa raw kasi siya nagsasalita pero wala naman siyang nakuhang sagot mula kay Mama. Ayon kay nanay, sasabihin niya na sana kay Tita kung sino ang tinitingnan niya sa kabilang bakod. Pero noong ibalik niya ang tingin sa babae, wala na ito sa kinatatayuan. Umiling-iling na lamang siya at nagwikang wala naman siyang tinitingnan. Ayaw niya kasing mag-isip na naman ng hindi maganda si Tita Analu. Medyo may pagkawirdo kasi ang kapatid niyang yon. Gawa ng maraming pamahiin at pinaniniwala ang kababalagan. Baka kapag sinabi niyang tungkol sa babae, kung ano-ano yung sasabihin nito. Kinagabihan, habang nagkikwentuhan silang magkapatid sa silid na tinutulugan, bigla na lamang may lumagabog sa bubungan ng bahay. Kasunod ng paglagabog na yon, ay ang nakakakilabot na mahihinang huni ng ibon mula sa kung saan. Napaiktad si Mama dahil sa takot na naramdaman. Samantalang si Tita Analu naman napatilinon. Pero agaran din namang tinakpan ni Tita Analu ang bibig niya. Kagad naman pumasok si Papa at tinanong sila kung ayos lamang ba sila nun. Tumango si Mama at siya naman ang nagtanong kung ano ang naririnig nila. Dito na muna kayo. Babalikan ko si Tatay sa sala. Wika ng aking ama. Agad na siyang lumabas noon nang mapagtantong nasa maayos na kalagayan lamang ang aking ina at si Tita.
Paglabas ni Papa ng kwarto, inaya ni Mama si Ate Annalyn na sumunod sila kay Papa para alamin kung ano ang nangyari. Tay, ano po bang nangyari? Mamaya ko na ipapaliwanag, anak. Dito lang kayo sa bahay, sa loob. May titingnan lamang ako. Sagot ni Lolo. Mabilis na lumabas ng bahay si Lolo Carlito. Habang nagsasalita't parang may hinahamon sa labas ng bahay. Pero hindi naman alam ni Mama kung sino ang hinahamon ng abuelo ko ng mga oras na yon. Gawa ng mga pasado 9:00 na yun ng gabi. At alam niyo naman kapag nasa probinsya ka ng ganong oras, ay halos tulog ng lahat. Nagtataka siya kung sino ang pinagagalitan at hinahamon ni Lolo. Kilala kitang animal ka, kaya tigil-tigilan mo yung pamilya ko at ang mga bisita namin. Dahil hindi kita uurungan, susugurin kita sa bahay mo, oras na may mangyaring hindi maganda sa pamilya ko. Ginagalit mo ako. Gigil na sigaw ni Lolo. Tay, halika na. Pumasok ka na dito sa loob. Nay, ano bang nangyari? Sino ba yung hinahamon ni tatay? Tsaka bakit parang kilala ni tatay yung bisita natin ngayong gabi? Ay naman kay Lola Carmen, kung sino ang pinaghihinalaang aswang ni Lolo Carlito sa kanilang baryo. Habang nagsasalita si Lola Carmen, napapansin ni Mama sa mukha ng aking ama na hindi ito kumbinsido sa sinasabi ni Lola. Hindi ka ba naniniwala sa aswang, Kuya Rodel? Tanong ni Tita. Aswang? Hindi naman totoo yun. Tigilan niyo nga ako. Yung narinig nating huni, ibon lang yun eh. Tubong probinsya ka pero hindi ka naniniwala? Alam niyo, maniniwala lamang ako sa aswang-aswang na yan kapag ako na mismo yung makakita at nasa harapan ko na mismo yon. Hindi yung kuro-kuro lang. Nasa makabagong henerasyon na tayo. Yung mga ganyan kwentong barbero lang yan eh. Napapailing habang iginigiit ni Lola Carmen sa aking ama na totoo ang aswang at hindi lamang umanulika ng ibon ang huning narinig nila. Sa maniwala man umano si Papa o hindi, galing umano sa aswang ang huning naririnig nila noon. Wika pa ni Lola, magmula noong umalis si Papa sa kanilang lugar, may mga kababalagan ang nangyari. Hindi na umano tulad noon na tahimik ang kanilang paligid at walang mga kakaibang nangyayari noon. Umiling-iling lamang si Papa. Halata sa kanyang hindi pa rin naniniwala sa sinabi ng kanyang ina. Pagbalik ni Lolo Carlito sa loob ng bahay, natigil na rin ang pag-alulungan ng mga aso ng kapitbahay nila. Maging yung makapanindig balahibong pakiramdam ay hindi na ulit naramdaman pa ni Mama. Kaya't ikinalma niya ang sarili nun. Humingi ng tawad si Lolo Carlito sa aking ina. Dahil unang gabi pa lamang nila sa bahay ni Lolo ay may bumibisita na kagad sa kanya. Natapos ang gabing yung hindi gaanong nakatulog si Mama. Anya pa, nang gabing yun ay wala namang nangyaring kakaiba. Gaya ng mga napapanood niya sa palabas nun. Pero hindi pa rin sila naging kampante ni Tita Analu. Kahit na masarap ng tulog ni Papa dahil sa nakainom ito, si Tita Analu at Mama ay panay na lamang ang pag-uusap sa mahinang boses para hindi sila antukin kaagad noon. Mag-alas 4 na nga sila ng madaling araw nakatulog. Isang araw, mag-isa lamang na naglalakad si Mama pabalik sa bahay ni Lola Carmen. Galing siya sa tindahan noon at may binili. Habang naglalakad, nabigla siya ng agarang lumapit sa kanya. Yung babaeng taga-kabilang bakod. Sa pagkakataong yun ay nakangiti na sa kanya ang babae at may inabot na plastic noon. Tinanong ni Mama kung ano yung plastic na ito. Manggang hilaw umano tsaka santol. Napasobra kasi umano ang bili niya sa palengke. Ihahati niya umano sana ito sa bahay nila Papa. Ang kaso nga lang ay nakita niya si Mama. Kaya sa kanya na lamang iniabot nun. Dahil nasa estado ng paglilipas si Mama nun, sunod-sunod siyang napalunok ng laway nang marinig niya ang salitang mangga at santol. Nangangasim siya
natatakam na matikman ang prutas na binigay ng babae. Nako, maraming salamat dito. Alam mo, nakaraan pa talaga ako naghanap ng mangga. Kaya lang walang makita yung asawa ko. Nagpakilala ang babae sa pangalang Windy noon at itinuro kong taga saan siya. Sinabi naman ni Mama na alam niya na ang pangalan ni Windy at nagpakilala si Mama noon. Malikot ang mga matang nakipagkamay si Windy sa aking ina at nagtanong kung pwede ba raw nitong mahawakan ang tiyan ni Mama. Nagtanong pa ito kung ilang buwan ang pinagbubuntis ni Mama noon habang hindi inaalis ang tingin sa tiyan. Saglit namang nagulat si Mama at nagtaka. Maliit pa kasi ang tiyan niya noon. Hindi pa aabot ng 4 na buwan. Hindi pa gaanong halata ang kanyang tiyan. Kaya't paanong nalaman ni Windy na buntis siya? Gayon yun pa lamang ang unang pagkakataong makaharap niya ito't makausap. Pasensya ka na. Nagulat ka ba nang tanungin ko sa iyo yan? Kumadrona kasi yung nanay ko at palagi niya akong kasama tuwing pinupunta niya yung mga inaalagaan niyang buntis. Kaya unang tingin ko pa lang, alam ko na kung buntis o hindi ang isang babae. Pagpapaliwanag ni Windy noon. Pwede ko bang hawakan yung tiyan mo? Alamin ko lang kung malusog o hindi yung pinagbubuntis mo. Pumayag si Mama noon. Nagulat siya nang mabilis na hinawakan ni Windy ang tiyan niya at hinimas ng marahan na para bang pinapakiramdaman ang pabuong sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi mapawi sa labi ang ngiti ng babae nang ialis niya ang kamay niya sa tiyan ng aking ina. Nangingislap pa ang mga mata nito na para bang nasisiyan ito't nananabik sa pinagbubuntis ni Mama. Babae magiging anak mo. Malusog. Napakabango. Amoy hinog na lang ka. Mahinang bulalas ng babae. Hindi nito napigilan ang sariling sumingot sa ere. Para umano itong asong may inaamoy na pagkain nun. Para bang nalimutan ng babaeng kaharap niya si Mama. Medyo kinilabutan si Mama sa ginawang yun ng babae. Dali-dali na siyang nagpaalam dito. Nagmadali nang umalis nang hindi nililingon si Windy noon. Pagdating niya sa bahay ay tulog pa rin si Tita Analu. Wala ang kanyang mga binan at si Papa dahil may pinunta ng 3 sa karatig baryo. Hindi na napigilan ni Mama ang sarilit, kumuha na siya ng patalim-matasin. Pumwesto siya sa balkonahit nilantakan ng kainin ng prutas na binigay ni Windy noon. Sa sobrang pagkatakam ng aking ina, nalimutan niya na ngang tirahan si Tita Analu ng prutas noon. Inubos niya na lahat at nakulangan pa nga siya. Gusto niya pa sanang manghingi kay Windy kaya nga lang ay nahihiya naman siya noon. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, nakaramdam si Mama ng pagkahilo. Marahang hinilot-hilot niyang sentido at ipinilig ang ulo noon. Ayos ka lang ba? Tanong ni Papa sa kanya. Ewan, hindi ko alam, Rodel. Para akong nahihilo. Kumikirot yung tiyan ko. Baka nagugutom ka. Umiling-iling si Mama at sinabi niyang hindi. Kakaiba ang kirot na nararamdaman niya at alam niyang hindi yun ang dahil sa gutom. Ang init mo. Mukhang nilalagnat ka. Nag-aalalang sabi ni Tatay. Inalalayan ni Papa papunta sa silid si Mama. Pinagpahinga na muna. Sumunod naman kaagad si Tita Analu at nag-aalalang nagtanong kung ano ang nangyari kay Mama. Sinabi naman ni Papa na masama ang pakiramdam ni Mama noon. Mukhang nilalagnat siya. Nang makapasok na sila sa loob ng kwarto at nakahiga na si Mama, ay sandaling nagpaalam si Papa. Magtatanong siya kay Lola Carmen kung ano ang pwedeng inuming gamot ni Mama noon. Gawa ng buntis si Mama at hindi pwedeng basta-bastang umiinom na lamang ng kung ano-anong gamot. Pagbalik ni Lola Carmen, may bitbit na itong langis. Kagad na pinahiran niya ng langis ang tiyan ni Mama. Pagkatapos noon, pinainom niya si Mama ng maligamgam na tubig at baka nalamigan lamang umano yung sikmura nito.
Inalalayan ni Lola Carmen na bumangon si Mama para makainom ng maligamgam na tubig. Pero bago pa man mainom ni Mama ang tubig na binigay ni Lola, hindi niya napigilan ang sariling magsuka sa gilid ng higaan nun. Walang patid na sumuka siya ng sumukat, kamuntikan niya pang masukahan si Lola Carmen. Wika pa ng aking ina, purong malalapot na laway at napakapait ang isinusuka niya, Sir Seth. Sa ilang minuto niyang pagsusuka ay aakalain niyang malalagutan na siya ng hininga. Sa bawat pagsuka niya, parang may kung anong bagay umano ang humahagod sa may kalamnan niya noon. Natataranta na ang mga tao sa loob ng bahay. Matapos magsuka ni Mama, medyo bumuti-buti na rin ang pakiramdam niya. Pero noong sumapit na ang kalagitnaan ng gabi, muli na naman siyang nagsususukat, sumasakit ang tiyan nun. Nakayukyuk lamang siya sa gilid ng higaan at walang tigil sa pagsusuka ng malalapot na laway. Panay naman ang paghagod ni Papa sa likuran ni Mama at hindi na maitago ang pag-aalala niya. Maya-maya pa ay sunod-sunod na lumagabog ang bubungan na parang may isang bugkos ng niyog na nagkalaglagan. Kasunod noon ay parang may mga paa ng tao ang nagtakbuhan sa taas ng bubungan noon. Nung tumingala si Mama, ay nakita niya umanong lumulundo ang bubungan. "Analu, bantayan mo muna yung ate mo saglit ha," wika ni Papa, at dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Saktong paglabas ni Papa ay nakasalubong niya si Lolo Carlito. May hawak itong dalawang itak. Inabot kay Papa ang isa. "Rodel, umakyat ka sa bintana at silipin mo kung sino na namang peste yung bumibisita sa atin." Binuksan ni Papa ang bagya ang bintana at dali-daling umakyat at sinilip kung anong klaseng ay nasa taas na bubungan. "Anak nang, pusa lang nakita ko tayo naghahabulan. Pero grabe naman kung ganun kabigat yon." Pagkatapos matingnan ni Papa yon, bumalik na sila sa loob. Sinabi ni Lolo Carlito na bukas din ay patingnan sa pagamutan si Mama para mabigyan ng gamot kung sakali mang maulit pa uli ang nangyari sa kanya ngayon. Akmang magsasalita pa sana ulit si Lolo Carlito nang muli na naman silang nakarinig ng kalabugan. Pero ayon kay Mama, kakaiba na daw talaga ang kalabugan sa labas noon. Sa taas din ng bubungan. Dahil sa para na talaga yung tao at hindi na mga pusang naghahabulan lang. "Saan ka pupunta, Carlito?" tanong ni Lola kay Lolo. "Hindi na maganda to. Lalabas ako para tingnan kung ano yung nasa bubungan. Hindi na pusa yun eh. Diyan lang kahit bantayan niyo si Leia." "Tay, sama na kita." Nagmadali na ngang maglakad ang mag-ama palabas ng bahay noon. Pero wala pa mang ilang minuto, bumalik na sa loob ng bahay ang dalawa. Dali-dali silang tinanong ni Lola kung nalaman na ba nila kung ano ang nasa taas ng bubungan. Ayon kay Papa, paglabas nila ay wala na umano ang pusang nakita niya na naghahabulan sa may itaas nun. "Mukhang pinaglalaruan tayo ah. Ay nako, humanda talaga sa akin kapag mahuli ko lang siya," wika naman ni Lolo. Hanggang sa maya-maya pa, ay na naman, lagabugan na naman. Dahil sa kakaiba ng tensyong nangyari sa paligid, bumangon si Mama at sumilip sa siwang ng bahay. Paglabas kasi ni Papa at ni Lolo, nagkagulo na sa labas at parang hindi lamang silang dalawa ang nasa labas ng bahay noon. Nakita ni Mama noon na maliban kay Papa at Lolo, may 3 pang kalalakihan ng may bitbit na itak ang naroroon sa bakuran ng bahay. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata ni Mama. Nang parang may bigla na lamang bumulusok mula sa itaas nun. Malaking ibon ito, parang inahing manok. Doon ito mismo bumagsak sa kinaroroonan ni Lolo Carlito. Mabuti na lang at nakaiwas si Lolo. Dali-dali niyang iwinasiwas ang itak nun. Pagkalapat umano ng pagkalapat ng malaking ibon na yun sa lupa.
Gulat na gulat si Mama. Bigla na lamang umanong nawala yung ibon na yon. At sa halip na yung ibon na ito yung nakita niya na pumatong sa may lupa nun. Iba na. Para itong aso o taong nakadapa. Nagtatayuan ang mga balahibo nito sa katawan. Umaangil na parabang anumang sandali. Manghangagat. Hindi na nagsayang pa ng oras ang 5 kalalakihang nasa bakuran ng bahay. Hinabol nila yung bumagsak na yon. Paikot-ikot silang tumatakbo noon na parabang nag-iiwasan sila. Tila may sapusang kung kumilos ang nilalang dahil napakaliksi nun. Hanggang sa ayon, bigla na lamang itong lumundag sa may bakod. Napalatak na lamang si Lolo Carlito at nagwikang punta nilang kabilang bakod nun. Kinutuban siya na yung babaeng nakatira sa kabilang bakod ang kung sino mang bumagsak na nilalang na yon. Mas mainam pa nga. Hindi nang duda ko eh. Nakaraan pa, inaasawang yung asawa kong buntis kaya gusto kong matigil at mapatay na yan eh. Bulalas ng isa pat, kaagad na nga nilang pinunta ng kabilang bakod. Bagamat takot na si Mama ng mga sandaling yon, hindi siya umalis mula sa pagkakasilip. Hinintay niya ang pagbabalik ni Papa at ni Lolo Carlito. Todo dasal ito na sana'y walang mangyaring masama sa kanila. Huli na kasi nung maisip niyang pigilan si Papa na huwag pumunta sa kabila at baka mapano pa ito. Si Lola Carmen naman ay naririnig ni Mama na panay na ang pagrorosaryo at binanggit na yatang lahat ng mga santo. Ilang minutong nakalipas, nakabalik si Papa. Binuksan ni Lola at sinalubong nito ng hampas si Lolo Carlito sa balikat. Walang hiya kang matanda ka. Ang lakas ng loob mong sugurin yung aswang. Kung umasta ka, akala mo malakas pa yung buto mo. Sambit ni Lola. Hindi naman pinigilan ni Mama ang ginawa ni Lola kay Lolo. Alam niyang nag-aalala lamang si Lola Carmen nun. Ayon naman sa kwento ng 5 sumugod sa bahay ng nasa kabilang bakod. Nung makarating sila sa bahay, nagtawag sila nun. Ginising nilang nakatira doon. Nung una umano ay hindi ito lumabas o hindi nagpapakita o hindi sumagot. Pero nung huli na pinagbantaan nilang susunugin ang bahay, lumabas umano ito. Itinatanggi niya kung anuman ang pinaparatang sa kanya noon. Magpapabarangay umano siya. Pero kapansin-pansin umano Sir Seth na kahit nasaan yung tao na ito, napakarumi umano sa bandang balikat at braso niya. Ultimong yung buhok niya hanggang sa batok, nanlilimahid ng langis at nangangamoy niyog umano. Hinayaan na lamang nila ito. Pero ang sabi nila, bukas na bukas umano ay magpapabarangay nga umano sina Lolo para malaman talaga kung anong totoo nun. Sinabi pa ni Lolo na magdadala siya ng manggagamot. Magdadala siya lahat ng pangontra sa may barangay. Magkakaalaman na umano. Doon naalala ni Mama yung tungkol sa mga prutas na binigay ni Windy. Sinabi niya ring inubos niya yung kainin gawa ng natatakam siya habang pinagmamasdan kaninang prutas na yon. Bumuntong hininga si Lolo Carlito at sinabihan si Papa na hindi sa doktor dalhin si Mama, kundi sa albularyo. Talaga palang pinagplanuan ka ng biktimahin ng walang hiyang yan. Sambit pa ni Lolo. Kinabukasan nga, dinala si Mama sa albularyo. Ayon kay Mama, may mga katas ng halamang dahon ang ipinainom sa kanyang albularyo. Matapos niyang inumin ay nagsusuka na siya at ang kahuli-hulihan niyang isinuka ay kulay lila at sobrang asim nun. Ang akala nga ni Mama pati apto niya ay naisukan niya na rin gawa ng sobrang asim na ng mga isinuka niyang nagkukulay lila. Para siyang nabunutan ng tinik matapos magsuka. Pinagpahinga na siya ng albularyo at sinabihang na alis na raw ang lahat ng pagkaing pinakain sa kanya ng aswang. Huwag na siyang mag-alala pat ipanatag ang sarili.
Gaya ng napag-usapan, nagtipon-tipon ng lahat sa barangay. Dinala ni Lolo itong albularyo. May mga pangontra pa nga umano siyang dala nun. Pinasomon o pinatawag ng kapitan itong babae na nasa kabilang bakod. Pero kagaya ng ibang mga kwentong aswang Sir Seth, hindi ito sumipot. Wala na rin ito sa tinitirahan niya. Doon na pag-alaman ni Mama na itong babaeng ito ay dating anak ng matandang yumao na pinaghihinalaan din ng aswang. Malayo-layo pa daw ang tirahan nito noon. Pero lumapit o lumipat ito doon malapit kila Lolo nung namatay yung nanay niya. Kaya napapaisip sila noon, hindi kaya ito ang sumalo sa pagiging aswang ng kanyang ina.